Hello, magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod, Freddy Ligaspi, dito sa Facebook at sa YouTube at Filipino sa America Vlog in YouTube. At kung di pa kayo nakapag-subscribe sa akin, ay press the red button below and you could easily subscribe and it is free. At kung meron ho kayong comment, mag-comment lang po tayo. At sana bigyan nyo ako ng big likes, okay? Ang ating topic for today again is a new one. Ito po ay pagpupuri at pagpapahalaga sa ginagawa ng ating Presidente Bongbong Marcos Jr. Oh, na nagpakita ng kanyang galing, most especially in the time of emergency. In time of emergency, dahil binubuli na tayo ng China at kasalukuyan, and the latest one is binangga po tayo ng China Coast Guard ship, yung malaki. Binangga yung ating barkong medyo kaliitan sa Philippine Coast Guard at yung isang barko na inarkila ng Pilipinas para mag-supply sa Ayungin Shoal ng ating BRP Sierra Madre. Nandun po yung mga sundalo na sila ho ang tumatao doon upang panatiliin ang security ng ating exclusive economic zone na malapit po sa Palawan. Ipinakita po ng ating Pangulo ang kanyang paninindigan na ipagtanggol ang ating territorial. Sabi nga niya noon, not even an inch hindi niya papayagang ibigay ito sa China. Unlike the past administration of President Duterte, sa inyo na ang Pilipinas. Gawin na lang nyo kaming province. Okay, which is wrong. Okay? Which is wrong. It is a traitor act. Kung dapat sana noon na-impeach na siya sa sinabi niyang yon, that is a ground for impeachment. At maski na nga itong si VP Sara Duterte ay hindi siya kumikibo kasi pro-China siya. In fact, yung kanyang Department of Education ay ino-offer niya sa education sa China. Si VP Sara. Kaya kayo mga taga Davao ay magising na kayo. No? Ito po ay meron na naman bagong oposisyon na umiiral ngayon. Ang Duterte faction versus Trillanes, former Senator Trillanes, regarding do sa confidential fund at intelligence fund. No? Hindi ko alam kung saan patutungo ito, pero ito yung mga new faction na hindi ko maintindihan kung saan papunta sapagkat pag ganito nangyayari kay Israel, ang Israel ay nag-united na yung kanilang party. Yung opposition party at yung administration party, nag-isa na lang. Look at what happened. Halos malupig ng gusto ang mga Hamas, hindi na malaman para silang daga, hindi malaman kung saan pupunta. At maski sa kabila, sa Lebanon, ay hirap na sila ngayon. Nag-evacuate na ang mga overseas Filipino workers natin kasi nagtaas na ng alert number 3 ang ating foreign department doon. Okay? Kaya hirap na hirap sila maski sa Syria. Okay? Yan ang nangyayari ngayon. Yan ang pagkakaresulta ng pagkakaisa. Okay? Ngayon, ang Congress at ang Senate ay patuloy na sumusuporta na i-divert or realign yung confidential and intelligence funds from the Office of the Vice President and Education. Hindi nila kailangan yan. What is needed is these funds should be diverted or realigned to the armed forces of the Philippines. Kaya kailangan nila. Walang rason para angkinin mo. Bakit pinagtatalunan ang confidential at intelligence fund? Okay, it should be diverted, realigned now to the armed forces of the Philippines kasi we are already on having a problem when it comes to security. Okay? Umpisa dapat magkaisa, hindi dapat nag-aaway-away. Katulad ng ginawa ng Israel. Okay? They are united. Okay? Hindi sila na ano. Kung sa pamilya yan, kung kayo sa pamilya ay nag-aaway-away, hindi kayo uunlad. Hindi kayo uunlad. It will not, ang mangyayari niyan,
ano lang kayo, buti kung ganyan lang, ano? Mame-maintain nyo lang at hindi kayo angat. Okay lang yun, mame-maintain nyo. Pero what if bumagsak? Okay? Kaya hindi maganda. Okay? Samantalang si Bongbong Marcos Jr., ng ating presidente, ay patuloy sa kanyang mga trip na maganda ang ibinibigay kasi pumapasok ang investment. In fact, ang ginawa ng pagdalo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa Riyadh, Saudi Arabia ay nagdulot ng 250,000 job opportunities sa mga Pilipino dun sa Saudi Arabia right now. Okay? That's a good, and also security. Security na inaayos ng ating Pangulo. Marami na kumakampi sa Pilipinas at ang ginagawang ng China sa atin ay nagdudulot already ng masamang impresyon sa kanila sapagkat ang mga different companies from China are now losing investment at nagkakaroon na ng unemployment. Kaya mga overseas Filipino workers sa China ay malamang na umuwi na dyan sa Pilipinas.